anong paraan siya mamamatay sa Jerusalem? Oh, Hallelujah. di ba? Hallelujah. So, mga kapatid, kung sa atin, halimbawa, may sakit ka, tapos sabihin ng doktor sa'yo, alam mo, may taning ka na eh. At sa huling linggo mo, sa taning mo, luluwa ang mata mo, magdudugo ng mga tainga mo, magdudumi kang dugo, tapos sasakit ka na sa 1 to 10, number 10 yung sakit ng katawan mo, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Anong sabihin mo sa doktor? Wala ka bang gamot dyan na ininom ko na ngayon para hindi na ako madanas? Di ba? Wala problema mamatay, pero kung isa-isay mo sa akin yung torture ng kamatayan, hindi ka papatay, para ka na rin namatay. Di ba? Hallelujah. Mga kapatid, ganun si Jesus. Amen. Tayo nga, kaya pa natin mga kapatid na mag-pray sa Panginoon, Lord, pwede bang maghihimala ka para hindi ko nadanasin ang mga bagay nito. At yun ay nakaganap. Amen. Si Jesus, hindi siya pwedeng mag-pray sa Ama na maghimala ang Diyos sa Kanya. Pwede siya maghimala para sa iba. Pero sa Kanya, hindi siya pwedeng gamitin niya ang kapangyarihan niya sa Kanya o ang Diyos magmilagro sa Kanya kasi kailangan niya danasin ang lahat ng dadanasin natin para pagtugos niya sa atin, matugos niya, matulungan niya lahat ng kapigatian natin. Hallelujah. Tayo nga, pwede pa tayo mag-pray, Lord, pwede bang huwag na ako mag-tiis ngayon? Panginoon, pwede bang hindi na 1 linggo ang sakit nito? Ngayon lang, bukas magaling na ako. Pwede din eh. Panginoon, pwede bang huwag na lang ako ma-opera? Wala akong pera eh. Maghimala ka. Di ba sa time ni Brother Branham? Amen. Ang daming tao na, ipag-pray niya. Yes. Binabypass na yung mga medical procedure eh. Pero si Jesus, hindi niya pwede gawin yun. Oh. Kasi kung ginawa niya yon, may mga problema ang tao na hindi niya matutulungan. Kasi sabi ng Biblia, siya ay tinukso sa lahat ng tukso na dadanasin ng tao. Dinanas niya. Pati ang kamatayan, natikman niya ang kamatayan, tinikman niya para yung pait ng kamatayan ay matikman niya para sa mga tao. Hallelujah. So, mga kapatid, kaya ko ito binabasa sa inyo kasi yan ang kondisyon ng ating Panginoon. So, nung nasa Gethsemane na si Jesus, di ba, natapos niya na, ang sabi ng Biblia, hindi ako naparito upang i-violate ang batas, kundi ito pa rin ito. Mga kapatid, hindi ba tayo nagpapasalamat na hindi natin kaya ito pa rin ang batas kung totoosin lang? Pero hindi ba na kay Jesus tayo nung tinutupad niya yung batas? Amen. Di ba? Basta totoo ba yun na nasa kanya tayo nung tinutupad niya yung batas? Nasa kanya nga tayo nung namatay siya eh. Di ba sabi ng Galatians 2:20? Ako ay ipinako kasama ni Jesus. Amen. So, kung pinako ako kasama ni Jesus, o di, na kay Jesus din ako nung tinutupad niya ang batas. Di ba? Nung sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, nasa kanya ako. Amen. Nung pinako siya sa krus, nasa kanya ako. Nung nabuhay siya ulit, nabuhay din ako. Amen. Thank See? you, Lord. Praise God. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, buhay na tayo. Sa Amen. totoo lang, resurrected na tayo. Hindi pa sa physical, pero by identification, tayo ay kasama ng nabuhay. Romans 6, di ba? Ang sabi, ang namatay kay Kristo ay kasamang binautismuhan ni Kristo. Na kung paano siya ay nabuhay na maguli, tayo din ay mabubuhay na maguli sa panibagong buhay. Kaya nga, ang ebidensya na ikaw ay kasamang nabuhay ni Jesus, nagbago na ang buhay mo. Kaya hindi mo pwede sabihin na ako ay Christian kung hindi nagbago ang buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka kasamang namatay ni Kristo. Kasi, nung namatay si Kristo, sa totoo lang, siya lang naman talaga ang namatay. Tayo, wala naman tayong kamalayan. Wala tayong malay eh. Bakit? Nasa Kanya tayo. Tingnan mo mga kapatid Tapos nung nabuhay siya uli, nasa Kanya tayo, wala lang tayong malay. Blind. Nung tinubos niya tayo, wala tayong malay. Tinubos niya tayo sa katawan niya eh. Amen. Tingnan niya mga kapatid. At nung nabuhay siya maguli,
napagtagumpayan niya ang kamatayan, nasa kanya tayo. Kasi hinugot lang naman tayo sa Pentecost lang naman tayo. Tinusok tayo sa cross, lumabas yung dugo, pero yung buhay na nasa dugo, sa Pentecost pa pumunta. Di ba? O ngayon, tingnan niyo mga kapatid. Kung tayo ay nasa kanya na, nung siya ay namatay at nabuhay na maguli, at nung lahat ng pagsubok ay dinanas niya, nasa kanya tayo, pati ang tagumpay nasa kanya tayo. Mga kapatid, ngayon na nandito tayo sa ating katawan at isip, pero yung totoong tayo, tapos nang nagtagumpay. Right. Amen. Kaya lang, ngayon lang tayo naging tao at ngayon lang tayo sinubok. Ibig sabihin, garantisadong magtatagumpay tayo. Amen. Kasi 2,000 years ago, nung nagtagumpay siya, kasama niya na tayo nagtagumpay. So mga kapatid, Hallelujah. nung ang ating Panginoon Kristo ay namatay at binuhay na maguli, ano pa ba ang masigit? May sakit na pinagaling o patay na binuhay? Ano ba ang mas kamangha-mangha? May cancer ka, pinagaling ka ng Panginoon, o namatay ka, binuhay ka ng Diyos? May TB ka sa lungs, nagkasakit ka, hindi ka nagpagamot, nagpunta ka sa church, pinag-pray ka. Brother, Jan, siguro iusog mo to para hindi mag-feedback itong speaker, para hindi mag-feedback. Sa bandagit nga. Alam niyo mga kapatid, hindi ba ang tao pag namatay, halimbawa may sakit ka sa puso, wala ka ng papagamot, inatake ka, tapos pinag-pray ka ni pastor, nagimala ang Diyos, pagtingin ng doktor, oh, wala kang sakit. Oh. Alam niyo ba pag namatay, ilang organ ang namamatay? Di ba lahat? Di ba? Tumigil ang puso mo. Pag tumigil ang puso mo, wala ka na rin lungs. Patay na rin ang kidney mo. Patay na lahat. Ang system mo, patay na lahat eh. So, ibig sabihin, pag pinuhay ka, hindi lang isang organ mo ang in-restore. Lahat ng sistema mo, ni-restore. Hallelujah. Kaya imagine, nung tayo ay na kay Kristo, tayo ay kasama niyang nagtupad ng kautusan, kasama niya tayong pinarusahan ng mga kaparian, kasama niya tayong namatay sa krus, yung kaluluwa natin, hindi yung laman natin. Kasama niya rin tayong nabuhay na maguli, yung totoong ikaw at ako, in the form of sin. Amen. Praise God. Kaya lang, ngayon ka lang nilagay sa sarili mong katawan, pero yung totoong ikaw, tapos na ang laban. Amen. Praise the Lord. Ngayon, hindi mo ba alam labanan? Yung totoong ikaw, tapos na ang laban. Tapos, tineran ka lang ng katawang ikaw. Tingnan mo si Jesus. Di ba si Jesus, bago siya inilagay sa katawan niya, Pastor, sabi ni Brother Branham, bago siya naging katawang tao, nasa katawang theophany mo na siya. Sa isang katawang maluwalhati, nandoon siya. Hindi glorified, kundi yung spiritual body. Amen. Hindi ba sa katawang yon naglikha ng langit at lupa? Nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan niya. Sa katawang yon, nakita niya si Abraham, nakita niya si Moses. Alam niya lahat ng kwento ng katubusan. Sa katawang yon. Amen. Ngayon, isang araw, kasama niya ang Ama sa anyong Holy Ghost, nilukuban si Mary. Iniwan ni Jesus yung glory na yon, pumunta siya sa tiyan ni Mary. Sinong naiwan dito? Ang Ama. Ito si Jesus, pumunta sa perfect cell, sabi ni Brother Branham, at pinanganak na sa Nobkad. So naghiwalay na sila ng katawan. Nandito sa light ang Ama, nandito naman sa flesh yung anak. Kaya lang, nung napunta siya sa physical body niya, sabi ng Biblia, kung hindi ka maniniwala na si Jesus ay naging laman, antikristo ka. Nung nandito na siya sa katawang ito, sandali, nakalimutan niya na ba yung memorya niya nung siya ay nasa theophany? No. Nakalimutan niya ba o hindi? Hindi. Ang theophany, body din siya, pero meron din siyang memory. May imagination, may rikma din ito, ang theophany. Pero masigit na mas mataas ang level niyan. Sabi ni Brother Branham, sa theophany niyo,
Wala dong absent-minded. Wala dong memory lapse sa theophany. Malalaman nyo kung anong experience nyo, maalala nyo. Tingnan mo, nung umalis siya sa theophany, pumunta siya sa physical body, kahit 12 years old pa lang siya, hindi niya kailangan mag-memorize ng scripture. Bakit? Nung nasa theophany siya, alam niya na lahat ng kwento. Nadala niya lahat ng experience niya sa theophany nung nandun siya sa physical body. Nakita niyo? Kaya sabi niyo, saan mo natutunan yan? Pangalawang katawan ko na to eh. Sa totoo lang, nauna na yung... kaya, bago nga si Abraham, nagkita na kami eh. Kaya lang, tahimik lang ako kasi tinuturuan ako ng aking ama. Under tutor siya ng ama eh. Sa Old Testament. Ang New Testament, pinabayaan siya ng ama, tingnan ko kung paano mo gagawin. Pag na-well-trained ka, i-adapt kita. Di ba? Ito nyo? Yeah. 12 years old pa lang siya, alam niya na lang ang sagot. Paano hindi ko alam, pangalawang katawan ko na to. Tanungin ko kayo mga kapatid ngayon. Hindi ba binaypass natin to? Although, in reality, binaypass lang natin consciously. Pero unconscious, nandun naman talaga tayo. Kaya lang hindi tayo conscious. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, Pastor, dito pa may bypass ba dito sa Mindanao? Halimbawa, ang bypass mga kapatid, ito yung bayan. Tapos may bypass. Dito. Jensen, ano? Sa Jensen may Diversion. May bypass. Diversion road. Pag dumaan ka sa diversion, ibig sabihin, hindi ka dumaan dito. Di ba? At yung diversion, hindi mo naman nadala yung diversion road sa'yo. Nakidaan ka lang. Pero, hindi mo maikwento ito. Sabihin, alam mo, galing kami sa Mindanao. Dumaan ba kayong Jensen? Oo. Ano tsura ni Jensen? Hindi ko alam. Bypass kami. Napa nyo? Bypass kami. Hindi ko maikwento sa'yo. Pero, nakarating dumaan kami doon. Hindi ba sabi ng Biblia, nasaan ka, Job, nung nililikha ko ang sanlibutan? Nagsisigawan naman. Bakit? Bypass ako eh. Ito ang isang klaseng bypass. Dyan. Isang klaseng bypass. Pero ang bypass natin, hindi ganun. Ang bypass natin, dumaan tayo dito. Kaya lang, nung dumaan yung bus sa bayan, tulog ako. Kumbaga, dinagukan ako, himatay ako, saka dumaan sa bayan. Nung pagkaan sa bayan, saka ako ginising. So sabi niya, punta ka palang Mindanao. Dumaan ka bang Jensen? Wala naman kaming ibang dinaanan. Para makapunta kami ng ibang bayan, dadaan kami sa Jensen. Ikwento mo nga. Ay, alam mo, unconscious ako nung dumaan ako eh. Tulog. So hindi ko maikwento, kasi unconscious ako. Pero sa totoo lang, nasa bus ako. Man. Ganyan tayo. Dito tayo. Habang si Jesus, kasama ng Ama, simula creation, si Abraham, si Isaac, nandun tayo sa Kanya. Wala tayong malay. Tayo ay nasaan yung binhi. Kaya lang, ang una tayong nagkaroon ng malay, nung nilagay na tayo sa katawan natin. Ang problema, yung katawan natin ay mapurol ang isip. Mahina to, Pastor. Ang memory nito, hindi magaling ang memory nito. Anong purpose, sabi ni Brother Branham? Upang maranasan nyo ang pagsubok. Amen. Ang attributes ng Diyos, maranasan natin. Ngayon, di ba? Paano? Kawawa pala tayo. Oo, kasama natin ang Diyos. Bahagi niya tayo. When naglilikha si Jesus, God created all things through Him. Kasama tayo, pero wala kang alam. Pero ang tawag na doon ni Brother Pana, may amnesia. Ang amnesia kasi iba. Ang amnesia, dati kang may alam, nauntog ka, nakalimutan mo yung dati mong experience. Hindi naman ganun ang experience natin eh. Tayo ay walang malay talaga nang nandun tayo. So, nung nilagay tayo dito ng Panginoon sa physical body natin, so anong nangyari?
Di ba, hindi naman natin alam yung nangyari no. Unconscious tayo. Pero hindi nagkulang ang Diyos. O, total, kasama ka sa bus. Amen. Kaya lang, dumaan ka doon, tulog ka. Okay, ito na lang gawin natin. Ito ang makikita mo. Kung gising ka sana, ito yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Ang gawin mo na lang, basahin mo. Amen. So, parang gising ka na rin doon. Amen. Praise God. Kung ikaw ay binhi ng Diyos at totoong nandun ka, mag-agree ka dito. Amen. Kaya na pala nag-i-amen. Kasi totoo namang nandun ka, hindi ka lang gising. Pero hindi nagkulang ang Diyos, kahit binaypas natin, nagpadala ang Diyos ng mga propeta para ikwento Amen. yung mga bagay na nangyari nung tayo ay nagbabaypas. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sasabihin ng mga tao, bakit mo maikwento ang Genesis? Bakit mo naikwento yung bago palikhay ng sanlibutan? Bakit? Nandun ka ba? Di ba? Si Moses, kaya niya lang ikwento yung paglikha ng mundo, pero hindi niya maikwento yung bago ang mundo. Right. Oh. Hallelujah. Pagdating ni Brother Branham, hindi, kumpletuhin na natin ang kwento. Amen. Para lahat ng namiss ko sa bypass, buksan na natin lahat ng sikreto. Amen. Praise God. Right. Thank you, Hallelujah. Lord. Sino lang ang pwede magkwento nun, maliban kay Jehovah? Right. Amen. Okay, bumaba si Jehovah ngayon para buksan na lahat. Amen. Oh. Yung hindi may kwento ni Pablo, tinuloy ni Brother Branham, beyond the 14 of time. Oh. Right. Di ngayon, para ka na rin hindi nag-bypass. Kung totoo kang dini na nandito. Pero kung kunwari ka lang na anti-message, sasabihin mo, hindi naman ganyan eh. Sa amin ganito eh. Sa totoo lang, wala ka naman talaga dun eh. Kasi kung nandun ka, merong magsasabi sa kalooban mo, totoo yan. Ano yan? Yung seat na nasa iyo. Sasabihin niya dito sa iyong body na, unang body mo na mahina, kasi sabi ng Biblia, itinanim na mahina ito eh. Pero sasabihin ng bini, totoo yan na pinapakinggan mo. Hindi, wala akong masiyan eh. Hindi, nandun ako eh. Totoo yan. Yan ang sabi ni Brother Branham, you're hearing from your theophany. Amen. Hallelujah. So, ngayon, dito na tayo, di ba? Hindi naman tayo forever dito. Di ba? Amen. Di ba, mamamatay tayo, lilipat na naman tayo sa isang maluwalhating katawan. Glorified. Pag nasa glorified body pa tayo, nakalimutan na rin natin yung dito. Hindi. Dadalhin din natin yung experience. Hindi nga nakalimutan ni Jesus yung experience niya nung naging tao siya eh. Praise the Lord. Oh. Hindi na natin makakalimutan ang experience natin dito, paglipat natin sa glorified body. Anong prueba? Sabi niya, karapat-dapat ka tumanggap ng kapangyarihan at kalalatian. Kasi tinubos mo kami mula sa mga bansa, wika, pamilya. Kaya nga kami nandito, pari kami at mga Panginoon dahil sa iyo. O, di ba may memorya siya? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, kahit pagpunta natin sa yun sa glorified body na yun. Kahit nga lumipat pa tayo ng theophanic body. Mga kapatid, dala pa natin ang memorya dito eh. Ang pagkakaiba lang, pag umalis ka na sa katawang ito, wala nang pag-iyak, wala nang lungkot. Kasi ang iyak at lungkot, bahagi yan ng chemical body. Ang body kasi natin chemical eh. Ibig sabihin, may kinalaman sa pagiging tao mo, yung pag-iyak mo. Kaya lang, ang theophany body, saka glorified body, spiritual body yun. Hindi yun chemical ang nag-govern. So mga kapatid, kaya makita natin kung gaano ang mensaheng ito ay magbibigay sa atin ng identification. Ibig sabihin, magkikilala mo talaga na ikaw talaga ay bahagi niya. Hallelujah. Okay. So, ituloy natin mga kapatid. So, nandun na si